Mga pinakamahalagang detalye sa ikalimang State of the Nation Address ni PBBM, ating alamin sa report. Tumagal ng 1 oras at 26 na minuto ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos kahapon. Sa pagsisimula ng SONA, binigyang diin ng Pangulo ang naging investigasyon ng administrasyon sa flood control scandal. Malapit na umanong ihain ng Ombudsman ang mga kaso laban kay dating House Speaker Romualdez. Inisa-isa rin ni PBBM ang mga naging tugon ng pamahalaan nang pumutok ang gulo sa Middle East, kung saan naapektuhan ang presyo ng produktong petrolyo at pagdeklara ng National Energy Emergency. Kasama rin sa prioridad ng administrasyon ang pagkakaroon ng food security at mababang presyo ng mga pagkain at bilihin. Tinalakay ng Pangulo ang mga naging achievement ng pamahalaan pagdating sa agrikultura, kabilang ang pagpapatuloy ng Benteng Bigas Meron na program. Sinabi rin ng Pangulo na palalawakin ang tax exemption, lalo na sa middle class at maliliit na negosyo. Ang nais niya, isama sa exemption ang kumikita ng di lalampas sa 350,000 pesos kada taon. Isa sa mga pinakapinalakpakan ang naging pahayag ng Pangulo na panahon na para alisin ang systems loss na binabayaran ng mga consumer sa kuryente. Nanawagan ang Pangulo na amyendahan na ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law. Sinabi rin ng Pangulo na nangunguna ang edukasyon sa listahan ng mga prioridad ng pamahalaan. Nanawagan din ang Pangulo na protektahan ang mga kabataan sa gitna ng mga karahasan sa mga eskwelahan. Ibinida rin ng Pangulo ang universal healthcare sa bansa. Ayon sa kanya, higit 7.5 million na ang nakinabang sa zero balance billing. Nabanggit din ng Pangulo ang tungkol sa US-led Pac Silica Initiative, kung saan magtatayo ng Artificial Intelligence o AI Hub sa New Clark City. Ayon sa Pangulo, magkapagbibigay ito ng kalidad na trabaho at magpapasigla rin ng ating ekonomiya. Sa kanyang pagtatapos, nanindigan ng Pangulo sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. CJ Torida, One North, Central Luzon.